Ano? Ikaw ang groom? Ikaw ang magpapakasal sa akin? Teka, nasan ba si Simon? Gulat at nagugulumihan ng tanong ni Alithea. Pinakiusapan ako ni Simon kagabi na mag-proxy muna na maging groom mo dahil may pupuntahan lang daw siyang importante. Paliwanag naman ni Arlan. Mukhang pamilyar kay Arlan ang mukha ng babaeng iyon. Nangako kasi sa kanya si Simon na irereto siya nito sa nagustuhan niyang babae, basta't pumayag lamang ito sa gusto niya. Pumayag naman siya dahil magpo-proxy lang naman. Pati perma ni Simon ay prinaktis niya kagabi. Bakit di niyo na lang ako direktang sabihan na nag-aalangan siyang magpakasal sa akin? Nagpadala pa talaga siya ng proxy. Para ano? Para di siya mapahiya? Nandamay pa siya ng ibang tao. Nagngingit-ngit ang kalooban na wika ni Alithea sa kanyang isip. Narinig niya kasi isang araw bago ang kasal nila ay kausap ni Simon ang ex nito sa telepono na magkikita sila. Napagtanto siguro ng binata na mas mahal pa nito ang ex kaya nagbago ang isip. Biglang galit at sama ng loob ang nararamdaman ni Alithea kay Simon. Nataranta naman si Arlan nang makitang tumulo ang luha ng babae. Hey miss, don't cry. Let's talk about this. Nag-aalalang saad niya. Pumayag naman si Alithea na mag-usap muna sila ng lalaki dahil 9:00 pa ang oras ng kasal. Gusto niyang magkaliwanagan silang dalawa ng lalaking kaharap niya ngayon. Umupo sila sa isang bench. Binigyan naman ni Arlan si Alithea ng panyo dahil panay pa rin ang tulo ng luha nito. Mauna na akong hihingi ng despensa sa iyo, miss, dahil sa kagagawa ni Simon. Pero bago tayo mag-usap, pwede bang makilala muna natin ang isa't isa? I'm Arlan Theo Mendez. Pakilala ni Arlan. Kumunot naman ang noo ni Althea habang nagpapahid ng kanyang luha. Arlan Theo Mendez? Your name and surname sound familiar. By the way, I'm Alithea Di Maano. Pakilala niya na tumigil na sa pag-iyak. Naging interesado na siya sa pag-uusap nila ng lalaki. Kung si Alithea ay kumunot ang noo, si Arlan ay nagulat naman nang sabihin ni Alithea ang pangalan niya. Alithea Di Maano? Ikaw na si Alithea? Kaya pala nung makita kita kanina, familiar yung mukha mo. Lumiwanag ang mukha na saad ni Arlan. You know me? Mukhang familiar din kasi ang pangalan mo sa akin. Sagot naman ni Alithea na lalong rumihistro ang pagtataka sa kanyang muka. Yes, you're my schoolmate in high school, right? Kaibigan ko si Simon at magkasama kaming naglalaro ng basketball noon. Hindi mo siguro ako kilala dahil Section A kayo ni Simon. Nasa Section C naman ako. Isa pa, hindi naman talaga kasi ako matalino noon at hindi popular. Kwento ni Arlan. I remember already. Kay Simon ko nga narinig ang pangalan mo. Kasama ka nga sa basketball team nila. Hindi na sinabi ni Alithea kay Arlan na nakilala niya ito dahil sa narinig niya ang di magandang sinabi ni Simon tungkol sa lalaki. Hindi niya na lang ikinwento kahit galit siya kay Simon dahil sasama lang ang loob at masisira ang mood ni Arlan. Sinabi kasi dati ni Simon na nakapasok lang si Arlan sa team nila dahil sa tito nito, ang coach. Hindi naman daw ito marunong mag-basketball. Arlan, hindi ako naniniwalang may importanteng lakad lang si Simon. I believe that he is not really sure on marrying me. It really hurts me because he chose the other important thing than our wedding. Our wedding is important too. Dahil mas pinili niya yung importanteng lakad na yun, so ibig sabihin, mas mahal niya yun kesa sa akin. Masama ang loob na umiyak na naman si Alithea. Wala nang nagawa si Arlan kundi ang aluin ang babae. Naawa siya rito, pati tuloy siya ay nakaramdam ng galit sa kaibigan niya. Paano niya nagawang lokohin ang magandang babaeng ito? Alam niya na kahit suplada ito ay mabait naman ito. Oh, yung mga ikakasal, pwede nang pumasok sa office ni Mayor. Pagputol ng sekretarya ng Mayor sa pag-uusap nila. Kung gusto mong wag nang ituloy ang kasal, pwede rin naman. It's okay for me. I'm just only a proxy. Ipareschedule nyo na lang. Pahayag ni Arlan. No, tuloy ang kasal natin.
May diin na saad ni Alithea habang nagpupunas ng kanyang luha. And you're not a proxy anymore. Because as of this moment, I decided to choose you as my groom now. If it's okay with you. Wala ka naman sigurong girlfriend, hindi ba? Yeah, I'm very much single and ready to mingle. Wala akong girlfriend, yes. Kung sigurado ka na sa desisyon mo, wala namang problema sa akin. Payag ako na maging groom mo. Malapat ang ngiti na sagot ni Arlan. Gusto niya ring turuan ng leksyon si Simon dahil sa hindi makatarungang ginawa niya kay Alithea. Isa pa, high school pa lang, kilala na niya ang babae. Pati ang ninong at ninang nila ay nagtataka kung bakit hindi si Simon ang naging groom. Sinabi lang ni Alithea na mamaya na lang siya magpapaliwanag. Natapos ng maayos ang kasal at ang reception nila ay tumuloy na lamang sila sa isang restaurant. Sinagot na rin ni Arlan ang pagbayad sa kinain nila kahit nag-insist si Alithea na maghahati sila. Pati ang ninong at ninang ay sumama ang loob kay Simon dahil sa ginawa nito. Ang pinaka-espesyal na okasyon para kay Alithea ay muntik pang masira. Buti na lang ay nandyan si Arlan. Tinanggap na rin nila si Arlan, ang inaanak nila. Arlan, kahit instant ka na naging asawa ni Ali, alagaan mo siya at pag-aralan mo siyang mahalin. Mabait siyang bata. Kilalang-kilala na namin yan. Maswerte ka dahil siya ang naging asawa mo. Sinserong payo ng Ninong Berto nila. Makakaasa po kayo, Ninong. Bigay assurance naman ni Arlan. O, paano? Alis na kami. E-enjoy niyo ang honeymoon niyo, okay? Tuksong paalam ng Ninang Melba nila. Nakangiti namang tumango ang dalawa. Pareho silang tahimik nang makaalis ang mga ninong at ninang nila. Nagpapakiramdaman pa kung sino ang gustong unang magsalita. Nang makalipas ang ilang minuto, ay sabay pa silang nagsalita. Umpisa ni Alithea. Siguro, umpisa rin ni Arlan. Ikaw nang mauna. Wika naman ito. No, ikaw na. Nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Sagot naman ni Alithea. Okay, sige. Alam kong nabigla ka lang sa desisyon mong magpakasal sa akin. Pero wala na tayong magagawa. Kasal na tayo eh. I just wanted to say that I will try my very best to be your loving husband and good provider to our family. Sinserong wika ni Arlan. Na-touch naman si Alithea sa sinabi ni Arlan. Kung kanina ay may takot siya at agam-agam sa mangyayari sa pagsasama nila ngayon, ay iwinaksi na niya ang mga iniisip niyang iyon. Ang gagawin na lamang niya ay magtiwala sa lalaking ito na ngayon ay asawa na niya. Hindi naman siguro siya pababayaan ng Diyos. Matagal na niyang gustong mag-asawa. Natupad naman ito, subalit sa taong hindi naman niya mahal. Iniisip niya na lang na ito talaga siguro ang taong nakatadhana sa kanya. Kasi kung tutuusin, pwede naman siyang hindi sipote ni Simon, pero nagpadala pa talaga ito ng proxy. Tanggapin niya na lamang si Arlan ng buong puso. Mukhang mabait naman kasi ang lalaki. Matututunan din niya ito na mahalin. Hindi ko na iniisip yon. Okay na sa akin ang sinabi mong magiging loving husband at good provider ka. Yun na ang pinanghahawakan ko para magtiwala ako sa'yo. Siguro naman, matututunan din nating mahalin ang isa't isa. Nakangiting hinawakan ni Alithea ang kamay ni Arlan. Ipinahihiwatig niya rito na tanggap na siya nito bilang asawa. Thanks, my wife. Let's help each other to build a strong and happy family. Hinawakan din ni Arlan ang kamay ni Alithea. Ngayon, dahil ako ang lalaki at haligi ng pamilya, syempre, sa akin ka sasama at ako ang magpo-provide sa iyo ng tirahan. Nakangiting sabi ni Arlan. Tatanggi pa ba ako? Asawa na kita. Baka kapag kumontra ako, yan pa yung umpisa ng hindi natin pagkakasundo at mauwi tayo sa hiwalayan. Baka sabihin mo, unang araw pa lang natin sinusuway na kita. Siyempre, ayokong mangyari yun. Yes, my happy. I will go wherever you go. Nakangitiring sagot ni Alithea. Medyo at ease na siya nakausap ito. Kung ganun, di tara na. Excited na akong mag-honeymoon sa bago nating bahay. Pagbibiro, naaya naman ni Arlan.
Natawa na lang si Alithea sa sinabi nito. Sa ayaw at sa gusto niya ay may mangyayari talaga sa kanila dahil mag-asawa na sila. Kahit sabihing walang pagmamahal na namamagitan sa kanila pero parang na-excite rin siya sa mangyayari sa kanila ni Arlan. Mukhang mabait din kasi si Arlan at madaling mahalin. Bago sila pumunta sa bahay na titirahan nila ay pareho silang dumaan sa mga apartment nila. Kumuha lang muna sila ng ilang gamit at mga damit. Unti-untiin na lamang nila ang paglipat. Wow! I like this place! Bulalas ni Alithea nang nasa harap na sila ng kanilang bahay. Simple at hindi kalakihan ng bahay pero 2-story ito. Mas gusto niya ito kaysa sa apartment niya na tinutuluyan. Dikit-dikit at matao. Dito sa village na ito, may kapitbahay nga sila pero mga 4 hanggang 5 meters ang pagitan nila. Let's get inside, Bebs, para makita mo pa kung ano ang mga nasa loob. Aya naman ni Arlan sabay hawak sa kamay ni Alithea at hinila papasok sa loob. Tiningnan ni Alithea ang kamay ni Arlan na magkahawak. Hindi niya mahal ang lalaki pero nakaramdam siya ng kilig. Matagal na rin kasi niyang pangarap na may ka-holding hands siya. Kaya siguro kinikilig siya kasi ang pangarap niya ay natupad na at asawa pa niya ang ka-holding hands. Noong naging sila ni Simon, bihira lang naman siyang hinahawakan ng lalaki sa kamay. Kung mahawakan man siya, di niya naman ma-feel na parang may gusto sa kanya ang lalaki. Lalong namangha si Alithea sa nakita niya sa loob. Simple lang ang bahay pero ramdam niyang komportable tirahan para sa kanilang dalawa. May maliit na sala at may isang kwarto. May CR at maliit na kitchen. Do you like it, Bebs? Nah, I don't like it but I love it. Nangingislap ang mga mata na wika ni Alithea. Natuwa naman si Arlan sa nakitang reaksyon sa mukha ng kanyang asawa. Let's go upstairs. I will show you the other rooms. Yaya niya sa babae at hinawakan niya ulit ang kamay nito habang papaakyat sila ng hagdan. Nakaramdam ulit ng kilig ang dalaga. Parang gusto niya na lang na wag bitawan ni Arlan ang mga kamay niya. Mas maganda nga na ganitong kinikilig siya para hindi na siya mahihiya at feel niya ang magiging labing-labing nila mamayang gabi. Ina-anticipate na niya ang matinding bakbakan mamaya. Nag-e-imagine na nga siya ng kanilang mga gagawin. Hey Bebs, nakikinig ka ba? Kanina pa kita tinatanong pero di ka naman sumasagot. Parang ang lalim-lalim ng iniisip mo. Kunot noong tanong ni Arlan sa kanya. Ha? Ano yon, Bebs? May iniisip lang kasi ako eh. Parang timang naman na sagot ni Alithea. Ano ka ba, Alithea? Mamayang gabi pa yun. Kukurutin kita dyan ng pino eh. Puro kakamunduhan. Mag-focus ka nga muna sa sinasabi ng asawa mo. Sinisermo na ng sarili na wika ni Alithea sa kanyang isipan. This is the master's bedroom. Anong masasabi mo? Maganda ba? Nang makita at marinig ni Alithea ang master's bedroom na sabi ng kanyang asawa, ay iba naman ang iniisip niya. Masarap raslingan ng kama. Mahina na usal niya. Oo maganda. Maganda. Gusto nang batukan ni Alithea ang kanyang sarili. Dahil sa kapraningan ni Alithea ay bigla siyang nagpaalam kay Arlan. Siya na ang nahihiya sa kanyang sarili dahil sa kanyang mga iniisip. Excuse me, Bebs. Banyo lang ako ah. Biglang pamamaalam niya kay Arlan at dali-daling pumasok sa banyo. Nagtataka namang sinundan siya ng tingin ng lalaki. Alithea, please lang, pumalma ka. Huwag kang masyadong atat. Sermo ng isip niya sa sarili niya habang nakaupo sa toilet bowl. Lord, naiintindihan mo naman siguro ako, no? Siyempre, matagal ko ng pangarap na magkaasawa. Matagal ko kayang pre-reserve to. Ngayong tinupad mo na ang pangarap ko, syempre, natural lang naman siguro tong pumapasok sa isip ko, hindi ba? Patawarin mo ako, Lord, ha? Bakit kasi inimbento pa tong masarap na luto ng Diyos para lang sa mag-asawa eh? Yan tuloy, na-excite akong gawin mamayang gabi. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Apat kinwestiyon mo pa talaga ang Diyos? Ang galing mo rin? Sermo naman sa isip ni Alithea. Eto naman kasing asawa ko. Mukhang yummy-licious naman kasi eh. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang payatot dati at tigyawatin na laging nasa bench kapag nagbabasketball sina Simon ay magandang lalaki na ngayon.
Hay, kasalanan talaga to ng asawa ko kung bakit puro kaberdehan ang nasa utak ko ngayon. Abay, sinisi mo pa talaga ang asawa mo? Praning ka talaga, Alithea no? Tumayo ka na nga dyan at maghilamos ka na dyan. Baka sakaling mahimasmasan ka. Sermon at utos ng utak niya. Tumayo nga si Alithea at naghilamos na. Isa-shutdown na muna kita ngayon ha. Baka kasi mukhang baliw na ako sa harap ng asawa ko kapag in-entertain pa kita. Pagkausap niya ulit sa kanyang sarili. Pagkatapos nilang maghapunan ay nasobrahan naman sa pagka-excited si Alithea kasi matitikman na niya ang masarap na luto ng Diyos. Hinatid na siya ni Arlan sa master's bedroom. Bebs, kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako sa kabilang kwarto Wika ni Arlan sa kanya. Ang too much anticipation kanina ni Alithea ay napalitan ng pagkadismaya. Hindi ka matutulog dito kasama ako? Dismayadong tanong niya kay Arlan. Hindi muna. Dun muna sa kabilang... Hindi na natapos ni Arlan ang kanyang sasabihin nang itulak na siya ni Alithea sa labas ng master's bedroom. Bebs, magkaliwanagan nga tayo, Mr. Mendez. Dinala mo ba ako rito para maging asawa o maging housemate mo lang? Imbyar ng tanong ni Alithea. Siyempre, asawa. Inosenteng sagot naman ni Arlan na walang kaalam-alam kung bakit nag-aalburuto ito. Bakit parang nasa PBB ako? Feeling ko housemate ako. Diyan ka na nga matulog sa kabila hanggang sa ma-realize mo na housewife mo pala ako at hindi housemate. Galit na wika ni Alithea at pinagsarahan ng pinto si Arlan. Babe, sorry na. Pasensya na. Akala ko kasi ayaw mo pa rin tumabi sa akin kasi maiilang ka dahil hindi pa tayo lubos na magkakilala. As a gentleman, I respect you. Basta. Diyan ka matulog sa kabila, galit pa ako sa'yo. Singhal niya sa kanyang asawa. Bebs naman, sorry na talaga. Buksan mo na yung pinto, tatabi na ako sa'yo sa pagtulog mo. Parang batang pakiusap ni Arlan. Hindi pa nawawala ang galit ko sa'yo. Baka bukas malamig na ang ulo ko. Baka payagan na kitang tumabi sa akin. Nayayamot pa rin na wika ni Alithea. Ang totoo ay nahihiya siya sa inasal niya. Baka isipin ni Arlan na atat talaga siya kaya medyo pakipot muna siya ngayon sa kanyang asawa. Baka kasi sabihin nito na easy to get siya. Hindi no? 33 years niyang iningatan ng pagiging dalagang Pilipina niya. Ngayon niya lang gustong ipapitas ang iniingatan niya dahil asawa niya naman ang magpipitas. Kaya nga siguro walang gana sa kanya si Simon dahil sa pagiging conservative niya. Bebs, pakibuksan mo na tong pintuan Sige na, tatabi na ako sa'yo. Ipagpatuloy mo pa yung pamimilit mo at tutuluyan na ako magalit sa'yo. Lalayas na ako bukas. Galit niya pa ring sagot sa kanyang asawa. Pambihira ka rin talaga, Althea no? Ikaw lang talagang lalayas na ipinapaalam pa. Reklamo naman ang utak niya. Ano ba? Tigil-tigilan mo nga ako utak Isa ka pa Siyempre pakipot muna ako para masabi niyang hindi naman pala ako atat sa masarap na luto ng Diyos. Pang-aaway niya sa kanyang utak. Nang wala nang naririnig si Alithea ay naisip niya na pumasok na siguro ang asawa sa kabilang kwarto. Naglinis na lamang siya ng kanyang katawan at naghanda ng matulog. Ang problema ay hindi naman siya makatulog. Biling baliktad ang ginagawa niya. Mga 3 oras na ang nakalipas nang mag-decide si Alithea na buksan ng pinto. Pagbukas niya ng pinto ay naawa naman siya sa asawa nang makita ito dahil hindi ito natulog sa kabilang kwarto kundi sa sahig sa harap ng pinto ng master's bedroom. Ginawang una ng lalaki ang bag nito. Bebs, gising na. Nag-aalangan na pagising ni Alithea kay Arlan. Bebs, hindi ka na galit sa akin? Tanong kaagad ni Arlan nang magmulat siya ng mata. Hindi na. Mukha kasing kawawa ka dyan Halika na, pumasok ka na doon. Aya naman ni Alithea sa asawa pero nakasimangot pa rin ito. Talaga? Thanks, Bebs. Malawak ng ngiti na sagot naman ni Arlan. Bilisan mo na dyan, baka magbago pa yung isip ko. Sige ka. Kung mamalasin, bukas ka pa talaga makakatabi sa akin. Kunwari ay inis si Alithea pero kinikilig rin siya nang maramdaman niyang biglang pumasok ang asawa at nabunggo pa ang likuran niya. Sorry Bebs, di ko sinasadya. Buti na lang malamig yung ulo ko.
Maglinis ka na ng katawan mo bago ka tumabi sa akin. Ayokong may katabi akong malagkit na kumikiskis sa balat ko. Nakasimangot pa rin na wika ni Alitea. Yes, madam. Masusunod po. Nakatayo ng tuwid pero nakangiti na sagot ni Arlan. Kumuha na rin ang gamit sa bag niya at dumiretso sa banyo. Si Alitea ay kinikilig naman na naghihintay. Nagpaplano siya na kung hindi magpa-first move ang asawa niya, mamaya ay siya na lang ang gagawa. Hoy, Alitea, di ba sabi mo dalagang Pilipina ka? Tapos ngayon ikaw pang maggagawa ng first move? Nakakahiya ka, Day, promise. Ano ba, ikaw na utak ka, lagi ka nalang kontra sa akin. At ano sabi mong dalagang Pilipina? Baka nakalimutan mong hindi na ako dalaga ngayon, ano? May asawa na ako. Huwag kang ang OA dyan. Simula nang ikasal ako kanina, resign na ako sa pagiging dalagang Pilipina kaya tigil-tigilan mo na ako. Parang baliw si Alitea sa saway niya sa kanyang utak. Ngayon ay pareho na silang nakahiga sa kama. Pareho silang tahimik at nakikiramdam. Sa kalaunan ay si Arlan ang bumasag ng katahimikan. Bebs, pwede ba kitang yakapin? Pwede. Mahinhin na sagot ni Alitea. Ang kaninang pagiging aggressive na plano niya ay bigla nang nawala, napalitan na ng hiya. Mga 10 seconds na nakayakap lang si Arlan at nagtanong ulit ito. Bebs, pwede ba akong dumantay? Pwede. Maikling sagot ni Alitea. Hindi niya ma-explain ang kanyang nararamdaman nang yakap at nakadantay na siya sa kanyang asawa. Malakas ang tibok ng kanyang puso habang kinikilig siya na parang naiihi naman siya. Bebs, pwede ba akong humalik sa'yo? Pwedeng-pwede. Ito na ang hinihintay ko. Excited na wika ni Alitea sa sarili. Teka nga, pwede ba utak? Shut up ka na muna dyan. Huwag mo nang sirain ang kilig moment ko. Sermon niya sa utak nang akmang kokontra ang utak niya. Ngumiti naman siya ng ubod ng tamis kay Arlan. Pwede naman, Bebs. May pagkapabebe niyang sagot. Humalik naman si Arlan kay Alithean pero smack lang sa labi kaya ang kilig niya ay napalitan ng iritasyon. Ano pa ba, Mr. Mendez? May itatanong ka pa ba sa akin? Sana. Pwede ba? Huwag ka nang magtanong. Kung ano yung nasa isip mo, gawin mo na lang sa akin ngayong gabi. Gawin mo na, pumapayag naman ako. Ang bagal mo. Naiinis na ako. Hindi na natapos ni Alitea ang kanyang sasabihin dahil sinunggaban na nga siya ni Arlan. Sa gabi ring iyon ay naibigay ni Arlan ang pinakamimithi ni Alitea. Napigtas na ang dapat pigtasin. Sa wakas ay natikman na din niya ang masarap na luto ng Diyos. Sa edad na 33, nawala na ang pinakaiingatan niya. Hindi na siya inosente. Are you satisfied, Mrs. Mendez? Tanong ni Arlan kay Alitea, kinaumagahan ng magising siya. Gustong matawa ni Alitea dahil nagtatanong pa rin ang asawa niya pero ngumingiti na lang siya. Very much satisfied, Mr. Mendez. Natatawang sagot niya at nag-thumbs up pa siya kay Arlan. Niyakap naman siya ng kanyang asawa at hinalikan sa kanyang labi. Me too, Mrs. Mendez. Natatawa na ring sagot ni Arlan. Bebs, gusto kong umabsent ka sana ngayon sa work mo. Gusto pa kasi kitang makasama eh. Pareho lang pala sila ng nararamdaman nito. Gusto niya rin na makasama ang asawa sa buong araw. Okay, Bebs. Gusto rin kitang makasama ngayon eh. Sagot naman ni Alitea at niyakap ito. Pagbalik ni Arlan sa trabaho kinabukasan ay napag-alaman niya na naka-leave pala si Simon ng 1 linggo. Sa iisang kumpanya lamang sila nagtatrabaho. Siya ay supervisor ng HR department at si Simon naman ay supervisor sa finance and accounting department. Good morning, sir! Lalo yata tayong pumupogi ah. Parang nag-glow ang aura natin ngayong umaga. Bati sa kanya ni Maylene. Good morning, May. Nakapagpadilig lang kahapon kaya mukhang fresh ako ngayon. Biro niya na bati kay Maylene. Si Maylene ay isang janitress. Nakahuntahan niya palagi. Matanda ito sa kanya ng 10 taon. Ha? Ngayon ko lang nalaman na plantito ka pala, sir, at mukhang nag-enjoy ka sa pagdidilig mo. Plant lover ka rin siguro, ano? Nag-glow ka kasi kapag nakapagpadilig ka ng halaman. Nakangiting sagot sa kanya ni Maylene.
Natawa na lang si Arlan sa sagot nito. Pwede bang magtimpla ka na lang ng kape natin? Sabayan mo akong uminom. May sandwich akong dala rito. Hati tayo. Aya na lamang ni Arlan sa kanya. Ang sandwich na dala niya ay inihanda ni Alithea para sa kanya. Sobrang sweet rin pala ng asawa niya kapag hindi galit. Akala niya talaga noong nakaraang gabi, sa labas talaga sila matutulog. Sure sir, sagot ni Mylene at kumuha ng 2 mugs. Samantalang si Alithea naman ay pumasok na rin sa work niya. Uy friend, blooming na blooming tayo ngayon ah. Puna sa kanya ni Lynette, na kapwa niya receptionist at bagong kakilala niya. Kalilipat niya lang kasi rito sa isang branch ng hotel na pinagtatrabahuhan niya. Siyempre, absent ako kahapon no, kaya nakapagpahinga ako ng bongga. Rest to the max ako kaya ito ang resulta. Pagsisinungaling ni Alithea. As much as possible, gusto niyang maging private ang buhay niya, lalo na rin ang love life niya. Tsaka bagong kilala pa lang niya si Lynette. Nagpaalam muna si Lynette na magsi-CR, kaya't naiwan si Alithea na mag-isa sa reception area. Habang nakayuko siya dahil may hinahanap siya na papel sa ilalim ng desk, ay naririnig niya ang 2 customer na nag-uusap, papalapit sa kanya. Honey, kailan mo ulit ako dadalhin dito? Malambing na wika ng babae sa kausap niya. Hindi ko pa alam honey, tawagan na lang kita. Dinig ni Alithea na sagot ng lalaking kausap ng babae. Parang pamilyar sa kanya ang boses nito. Miss, ito na yung Nagulat si Simon nang makita niyang si Alithea ang receptionist. Simon? Gulat ding usal ni Alithea. Honey, magkakilala kayo? Takang tanong din ng babaeng nakalingkis sa braso ni Simon. Bigla namang binaklas ni Simon ang braso ng babaeng nakayakap sa braso niya. Ali? Magpapaliwanag ako. Natatarantang wika ni Simon. Tinaasan lang ng kilay ni Alithea si Simon. There's no need to explain, Sai. Nakita na ng 2 mata ko. Kalmado naman ang wika niya. Simon, magpaliwanag ka nga. Magkakilala ba kayo ng receptionist na to? Iritado na ring tanong ng kasamang babae ni Simon. Will you shut up, Glenda? Hindi ikaw ang kinakausap ko. Tumaas na rin ang boses na singhal ni Simon sa kasamang babae. Wala naman tayong dapat na pag-usapan, Sai. Sige na miss, isama mo na yung kasama mo. Utos ni Alithea sa babae. No, Ali, let me explain, please. Gaya ng sabi ko, wala na tayong dapat na pag-usapan. It's my working time. Huwag mo na akong abalahin pa. Kung hindi ka titigil, ipakakaladkad kita sa guard. Pero ayaw pa rin magpaawat ni Simon kaya ang nangyari ay kinaladkad siya ng guard palabas habang nagsisisigaw. Flowers for you, Bebs. Bungad na bati ni Arlan sa asawa pagdating niya. Pagkakuha naman ni Alithea ng bulaklak ay yumakap at humalik kay Arlan. Thanks, Bebs. Na-touch naman ako. May pabulaklak ka pa. Nakaya ka pa rin sa asawa na sagot ni Alithea. Ganyan talaga kapag nanliligaw. Bakit? Hindi ka ba binibigyan ni Simon dati nung nanliligaw siya sa'yo at naging kayo? Mr. Mendez, mag-asawa na tayo. Bakit ka pa nanliligaw? At si Simon? Walang kalambing-lambing yun sa katawan. Gandang lalaki lang meron yun. Medyo nag-iba ang timpla ng mukha ni Alithea nang mabanggit ang pangalan ni Simon. Nagtaka naman si Arlan dahil para namang Mr. Romantiko ang dating ni Simon. Bakit hindi ito sweet kay Alithea? Hindi na lang siya nagsalita uli tungkol kay Simon. Baka ayaw namang pag-usapan ng kanyang asawa. Mukhang pagod ang asawa ko ah. Do you want a massage, Bebs? Nakangiting sa lubong ni Alithea kay Arlan. Wow, I like it. Lalo na kung libre. Yes, of course. It's free. Natatawang saad naman ni Alithea. Sige, mamaya. Bago tayo matulog ang bayad, Bebs. Bulong ni Arlan kay Alithea at kinindatan pa ang kanyang asawa. Kinilig naman si Alithea sa kanyang narinig. Halika na nga, Bebs, at maghapunan na tayo at nang maaga't maaga na rin makapag-umpisa. Wika niya at hinila si Arlan. Sumunod naman na tumawa ang kanyang asawa. You know, Bebs, may di inaasahan akong taong nakita kanina. Wika ni Alithea habang minamasahin niya si Arlan. Sino naman, Bebs? Tanong naman ni Arlan.
Hulaan mo kung sino. Kapag nahulaan mo, may libre ka uling massage bukas. I will give you a clue. He is the one who almost ruined my wedding. Tuloy pa rin ang pagmasahe ni Alithea sa kanya. Simon? Did you see Simon? Biglang kinabig ni Arlan si Alithea at mahigpit na niyakap. Babalik ka pa ba sa kanya kapag nakipagbalikan siya sa'yo? Of course not, Bebs. Hinding-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Matigas na sagot ni Alithea. Ikaw na ang mahal ko ngayon. Ang dali kasing mahulog ng loob ko sa'yo eh. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin ng lambing na di nagawa ni Simon. Malambing na wika ni Alithea kay Arlan at hinalikan niya ito sa kanyang labi. I love you. Talaga? I love you too, Bebs. Because of that, you deserve a date on Sunday. Magsisimba tayo sa linggo at gagala tayo pagkatapos. Sige, Bebs. Like ko yan. Yay! Excited na ako. Ipagpatuloy ko na pala yung kwento ko sa'yo, Bebs. Nalipat kasi ako sa isang branch ng hotel na pinagtatrabahuhan ko. Alam mo bang, nag-check-in si Simon doon at may kasamang babae na halos labas ng kaluluwa na suot? Kwento ni Alithea kay Arlan. Talaga? Ano namang reaksyon ni Simon nung makita ka? Interesadong tanong ni Arlan. Hindi sinipot ni Simon ang kasal nila ni Alithea. Tapos, nagdala pa ng babae sa hotel. Yan lang ang ginawa niya sa pag-leave niya. Mga walang kakwenta-kwentang bagay. Naiiling na wika ni Arlan sa kanyang isipan. What do you expect sa makapal na mukha na Simon na yun? Di na bigla nang makita ako at biglang magsasabing, Ali, magpapaliwanag ako. Bulahin niya ang lelong niya, no? Inis na kwento ni Ali. But tell me the truth, Bebs. Ano ang naramdaman mo nung makita mo si Simon? Did you feel even a little bit spark for him? Tanong ni Arlan. To tell you frankly, Bebs, wala. As in wala. Kahit konting kirot sa puso ko wala akong nararamdaman. Kahit konting selos dahil may kasama siyang babae at nag-check-in pa talaga sa hotel. Wala akong naramdaman. Mula nang di niya ako sinipot sa kasal namin, saka naging manhid na ang puso ko sa kanya. Nalipat na sa iyo ang pagtibok ng puso ko, Bebs. Biglang lambing ni Alithea kay Arlan sabay yakap at halik dito. How sweet of you naman, Mrs. Mendez. Pero alam mo ba, Bebs, ngayon ko lang napansin na may Thea at may Theo naman ako sa pangalan. Coincidence o tadhana? Saad ni Arlan. Oo nga, Bebs, ano? Ngayon ko lang din napansin yun. More on tadhana nga siguro, Bebs. Naniniwala akong tayo talagang nakatadhana dahil pati simula ng mga pangalan natin pareho pa rin. Nagsisimula sa letter A. Kaya siguro di natuloy ang kasal namin ni Simon dahil tayo talagang para sa isa't isa. Natatawang saad ni Alithea. Coincidence o tadhana man yan, wala akong pake. Basta ang alam ko lang, mahal kita, Bebs. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinagtagpo tayo at ikaw ang ibinigay niya sa akin na maging kabi ako. Masayang masaya ako. Niyakap ng mahigpit ni Arlan ang asawa. Yumakap pa rin si Alithea sa kanya. Nasaan ang asawa ko, Arlan? Galit na bungad na tanong ni Simon dito. Bumalik na ito sa trabaho. Sinugod niya si Arlan sa labi na pinagtatrabahuhan nila. Pinuntahan ko doon sa nirerentahan niyang bahay. She's not there. Where did you hide my wife? Pati ang mga office mates nila ay nabigla at nagtaka sa inasal ni Simon. Wife? You have the guts to call her wife after what you did to her? Nang araw na di mo siya sinipot sa araw na yun, sa pinakamahalagang araw niya, hindi ka na niya itinuring na asawa. Matapang na sagot ni Arlan kay Simon. Ang mga office mates nila ay nakiusyoso na sa sagutan nilang dalawa. Aba, ang tapang mo na ngayon ah. Ano bang ipinagmamalaki mo? Isa ka lang namang dakilang proxy groom. Alam kong di ako kayang iwan ni Alithea, kaya alam ko na ako pa rin ang nakapangalan doon sa marriage contract dahil patay na patay sa akin ang babaeng yun. High school pa lang tayo, crush na niya ako. Kaya huwag kang ilusyonado, tol. Pagmamayabang na wika ni Simon. Paniwalaan mo. Ang gusto mong paniwalaan, tol. Wala akong oras na makipagdiskusyon sa'yo. May trabaho pa ako. Tatalikod na sana si Arlan ngunit bigla siyang kinwelyuhan ni Simon at sinuntok.
Huwag mo kong talikuran, kinakausap kita. Sigaw ni Simon at sinuntok ulit si Arlan. Hindi rin nagpatalo si Arlan kaya't lumaban rin siya ng suntukan kay Simon. Dahil sa kaguluhang ginawa nilang dalawa ay inawat na nila ang kasama at ang guard. Huwag kang umasa na tatanggapin ka pa ni Alithea. Isa pa, huwag kang mag-ilusyon na may asawa ka. Dahil ang totoo, wala ka talagang asawa. Ako ang kinikilala at totoong asawa ni Thea. Nakasulat yon sa marriage contract namin. Asawa ko siya. Dumudugo ang ngusong matapang na wika ni Arlan. Huwag kang mangangkin ng hindi mo asawa, yabang. Proxy ka lang, alam mo yan. Nag-proxy ka lang nang angkin ka ng hindi sayo. Ayos ka rin ha? Namamaga ang mata na matapang din naman na sagot ni Simon. Ikaw lang ang may sabi niyan. Sa mata ni Thea at sa mata ng Diyos, ako ang legal na asawa niya. Hindi ka talaga titigil sa pangaangkin mo sa asawa ko ha? Piko na saad ni Simon at akmang susugurin na ulit si Arlan, ngunit pinigilan na siya ng kasama nila at ng guard. Nakarating naman sa CEO ang nangyari. Nang malaman ng CEO na si Simon ang nagsimula ay inilipat siya ng ibang branch ng company. Pero bago siya umalis ay nagbanta pa siya kay Arlan na hindi siya titigil hanggat hindi mapasa kanya si Alithea. Naniniwala si Simon na siya ang tunay na asawa at si Arlan ay ang proxy lang. Umuwi si Arlan na may black eye at may sugat sa kanyang nguso. Sobrang nag-aalala si Alithea sa kanyang asawa, kaya't ikinuwento ni Arlan ang nangyari sa kanila ni Simon sa opisina. Ngayon ko lang talaga napagtanto na buti na lang talaga di siya sumipot sa kasal namin. Nawala na talaga ako ng gana sa kanya. Maliban na nga sa cheater siya, wala pang pinag-aralan ng ugali. Walang pinipiling lugar kung mag-e-eskandalo. Professional naman pero hindi professional kung umasta. Nagsisi talaga ako kung bakit patay na patay ako sa kanya. Nabulag talaga ako sa pagmamahal ko sa kanya kahit marami na akong nakitang red flag sa kanya. Mahabang pahayag ni Alithea habang ginagamot niya ang sugat at pasa ni Arlan. Nabulag ka lang kasi sa kagwapuhan niya at pagiging sikat niya, Bebs. High school pa lang tayo, sikat na siya at maraming nagkakandara pa sa kanya. At isa ka na doon, Thea, Bebs. Biro ni Arlan. Oo na, wag mo nang ipamukha sa akin yan. Naiisip ko pa lang talaga nagagalit na ako sa sarili ko eh. Pero buti na lang mabait si Lord sa akin. Sinagip niya ako sa taong walang kwenta sa pamamagitan mo. Kaya love na love kita, Teo Bebs eh. Lambing na wika niya sa kanyang asawa. Weh, hindi nga. Kunyaring di naniniwalang sagot ni Arlan. Kinurot naman siya ni Alithea. Aray, Bebs, may black eye na nga ako eh, dadagdagan mo pa. Reklamo at pigil ni Arlan sa kamay ng kanyang asawa. Ikaw kasi, iniinis mo ko. Kaya yan tuloy, nadagdagan ko yung pasa mo. Kinurot ulit ang asawa. Tigil na, Bebs. Ikaw naman di na mabiro. Siyempre alam kong loves na loves mo ko. Sobrang loves na loves din kaya kita. Talaga? Thank you, Teo Bebs. I love you too. Malambing na sagot ni Alithea at alalay lang na hinalikan ng smack ang labi ng kanyang asawa. Nagulat pa si Alithea nang makita si Simon na nakaabang sa kanya paglabas niya ng hotel. Ali, please, mag-usap naman tayo. Pakiusap ni Simon sa dalaga. Okay, Simon, pagbibigyan kita. Pero, ito na ang huling pag-uusap natin. Ayokong pupunta tayo kung saan. Gusto ko, dito lang tayo mag-uusap. Formal na wika ni Alithea. Pwede bang sa ibang lugar tayo para makapag-usap tayo ng maayos? Ang sabi ko sa'yo dito lang, di ba? Bilisan mo na ang pag-explain ng side mo. Nagmamadali ako, Sai. Seryosong wika ni Alithea. Ali, please. Pwede bang sa ibang lugar na lang? Kapag ipinagpilitan mo pang sa ibang lugar tayo mag-uusap, iiwan na talaga kita dito. Hindi ako nagbibiro sa'yo, Simon. Okay, sige, dito na lang. Pagsukong sabi ni Simon nang makita niyang hindi na matinag si Alithea sa desisyon nito. Ali, patawarin mo na ako. Nagawa ko lang na hindi ka siputin sa araw ng kasal natin at pinakiusapan ko si Arlan na mag-proxy muna sa akin. Dahil noong araw bago tayo ikasal, nag-usap kami ni Janelle. Gusto niya na mag-usap kami kinabukasan. Nataon naman na araw ng kasal natin. Nagdesisyon ako na makipag-usap sa kanya. At after naming mag-usap,
Hahabol ako sa kasal natin kaya nagpa-proxy muna ako. Mahabang paliwanag ni Simon. Si Janelle ay ang ex ni Simon na kaibigan naman ni Alithea. Alam mo, Sai, alam ko naman na umpisa pa lang hindi mo na ako mahal. Ramdam ko na yon sa mga ipinapakita mo sa akin. Rebound lang ako dahil kay Janelle. Alam kong siya talaga ang mahal mo. Panakipbutas mo lang ako. Nabulag lang ako dahil sobrang may gusto lang ako sa'yo nun. Mapait na wika ni Alithea. That's not true, Ali. I love you. Mapait ang ngiting naiiling si Alithea. Ano ang naging resulta ng usapan ninyo ni Janelle? Tanong niya kay Simon. Tuluyan na niyang tinuldukan ng tungkol sa amin. May pait at lungkot na makikita sa mga mata ni Simon. After ninyong mag-usap, bakit hindi ka humabol sa kasal natin? Pagkos, nag-check-in ka pa sa hotel kasama ang ibang babae. Pormal ang mukha na tanong ni Alithea kay Simon. Kasi Ali, kita sa mukha ni Simon ang hirap magpaliwanag. Sige Simon, tulungan na kitang magpaliwanag para hindi ka na mahirapan. Nag-check-in ka kasama ng ibang babae dahil matapos kang biguin ulit ni Janelle, sobrang nasaktan ka. Kaya para makalimutan mo sandali ang sakit na nararamdaman mo, kumuha ka ng ibang babae. Alam mo ba kung bakit pinili ni Janelle na mag-usap kayo sa mismong araw ng kasal natin? Dahil ayaw niyang matuloy ang kasal natin. Hindi niya matanggap na ako na kaibigan niya ang ipinalit mo sa kanya. At ikaw naman, nagpa-proxy pa kay Arlan para in case na hindi ka tanggapin ulit ni Janelle, may babalikan ka pang asawa. But sorry to tell you this, Simon. Wala ka nang babalikan. Dahil ako na magiging asawa mo sana, ay naging asawa na ng iba. May diin at matapang na sabi ni Alithea. No, hindi ako naniniwala dun. Alam kong patay na patay ka sa akin. Hindi ka naniniwala? Wait until I get the copy of our marriage contract. Ipapakita ko sa'yo. Isa pa, hindi na kita mahal. Nagising na lang ako isang araw, si Arlan na ang tinitibok ng puso ko. Goodbye, Simon. Hanggang dito na lang tayo. Paalam ni Alithea kay Simon at tumalikod na. Hindi maaari. Akin ka lang, Ali. Biglang pinigilan ni Simon ang kamay ni Alithea. Bitiwan mo nga ako. Kapag di mo ako pinitiwan, sisigaw ako. At sa susunod na mamaliitin ka pa at haharasin mo ako, kakasuhan na talaga kita. Matapang na wika ni Alithea. Binitiwan naman ni Simon ang kamay nito. Darating ang araw na babalik ka rin sa akin, Ali. Alam kong mahal mo ako. Ginagamit mo lang si Arlan dahil masama ang loob mo sa akin. Babalik at babalik ka rin sa akin. Matapang rin na wika ni Simon. Hindi na pinansin pa ni Alithea ito. Tuloy lang ito sa paglalakad at umalis na. Magdadalawang buwan na nagsasama sina Arlan at Alithea na masaya at walang problema. Walang Simon na nanggugulo. Isang araw ay nagulat si Alithea nang sinundo siya ni Arlan sa hotel na pinagtatrabahuhan niya. Oh, Bebs, ba't di ka nag-message na susunduin mo ko? Di tuloy ako prepared. Di man lang ako nakapagpaganda oh. Nakakahiya tuloy sa'yo. Kunwaring nahihiyang wika ni Alithea. Okay lang yun, Bebs. Mag-ayos ka at sa hindi, maganda ka pa rin sa akin. Sinundo kita kasi 2 araw ng masama ang pakiramdam mo. Baka mapano ka kung mag-isa ka lang umuwi. Nag-aalalang wika ni Arlan. Ang sweet naman ng Theo, Bebs ko. Kaya lalo akong nai-inlove eh. Hay, kinikilig ako. Kinikilig at pinisil ni Alithea ang magkabilang pisngi ni Arlan. Love rin kita, Bebs. How's your feeling? Tanong ni Arlan sa asawa. Eto, nahihilo pero kinikilig dahil sinundo mo ko. Di ko nga alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko eh. Di ko maintindihan. Wala naman akong ganitong nararamdaman dati. Nakangiting wika ni Alithea. Hinawakan naman ni Arlan ang kamay nito at inakay papunta sa motor na nakaparada. Hep hep! San pupunta ang mga taksil? Yang hawak kamay niyong dalawa nakakairita. Biglang pigil sa kanila ni Simon. Simon, wala kaming oras sa'yo. Masama ang pakiramdam ng asawa ko. Asawa? Ang lakas ng loob mong sabihing asawa mo yan. Ako ang totoong asawa kaya babawiin ko na ang asawa ko. Matigas na saad ni Simon sabay hablot ng kamay ni Alithea. Simon, ano ba? Sabi ng masama ang pakiramdam ko kaya bitiwan mo ako.
Nahihilong pilit hinihila ni Alitea ang kamay niya. Tol, bitawan mo na ang asawa ko. Huwag kang mag-eskandalo rito. Pagbabanta naman ni Arlan. Huwag mo nga akong tawaging tol. Mula nang tinrider mo ako, hindi na kita kaibigan. Babawiin ko lang ang para sa akin. Tara na Ali, iuuwi na kita. Sabi ng ayoko eh. Naputo lang sasabihin ni Alitea nang bigla na siyang nabuwal. Nawalan ito ng malay. Teya! Kapag may masamang nangyari sa kanya, humanda ka, Simon. Galit na banta ni Arlan at binuhat pa niya si Alitea. Dahil sa takot ni Simon ay tumakbo ito. Akala niya ay nabagok pa ang ulo ni Alitea. Ayaw niya namang maging kriminal. Congratulations to both of you. You're 3 weeks pregnant. Bati sa kanila ng doktor na nag-check up kay Alitea. Dinala kasi ni Arlan si Alitea sa pinakamalapit na ospital. Buti na lang gasgas lang ang natamo ng asawa at hindi naman malakas ang pagkakabagsak. Totoo, Dok? Magiging magulang na kami? Hindi makapaniwalang tanong ni Arlan. Yes, Mr. Mendez. Kaya alagaan mong mabuti si Mrs. Paalala ng doktor. Yes, Doc. Thank you, Doc. Narinig mo yun, Bebs? Magiging magulang na tayo. Tuwang-tuwa na niyakap niya si Alitea. Si Alitea ay tumutulo naman ng luha na gumante ng yakap sa kanyang asawa. Ito ang pangarap niya, ang makapag-asawa at magkaroon ng anak, makabuo ng sarili niyang pamilya. Thank you, Bebs. Ikaw at ang magiging baby natin ang bumuo sa pinapangarap ko. Thank you rin, Bebs. Ikaw rin at ang magiging baby natin ang nakamit kong minimithing pamilya. Salamat sa Diyos. Dininig niya ang panalangin ko. Masayang wika ni Arlan. Mag-file tayo ng leaves, Bebs, para makapagpahinga ka. Para iwas na rin sa panggugulo ni Simon. Uuwi tayo sa amin kahit 1 week lang. Ipakikilala kita kay Lola at kay Nanay. Mungkahi ni Arlan kay Alitea. Sige, Bebs. Gusto ko ring makilala ang pamilya mo. Nakangiting sagot naman nito. Si Alitea kasi ay ulilang lubos. Sa lola lang siya lumaki. Pero namatay na rin ang lola niya na nag-alaga sa kanya. Isinama nga ni Arlan si Alitea sa lugar nila. Lola, magandang araw po. Bungad na bati ni Arlan sa Lola Crising niya, sabay mano. Sinipat muna ng matanda ang lalaking nagmano sa kanya. Hoy, Arlan, napadalaw ka. Kaawaan ka ng Diyos Apo. Magandang araw din po, Lola. Bati ni Alitea sabay mano rin sa matanda. Oh, sino naman itong kasama mong maganda? Tanong ng lola niya nang hindi pamilyar sa kanya si Alitea. Siya nga po pala, Lola. Misis ko po, si Alitea. Pagpapakilala ni Arlan. Anong missing? Nawawala siya? Nako Apo, hanapin mo ang pamilya niya at ibalik siya. Baka makasuhan ka pa ng kidnapping, mahirap na. Ayaw kong masangkot sa gulo ka, ha? Malinis ang pangalan ng pamilya natin. Natatarantang wika ni Lola Crising at hindi na nga mapakali. Natawa na lang si Arlan sa OA na reaksyon ng lola niya dahil mali ang pagkakarinig niya. Pati si Alitea ay napapangiti na lang din. Hindi po siya missing, Lola. Mrs. ko siya, as in asawa, wife sa Ingles. Magbabakasyon po muna kami rito ng 1 week para po makapagpahinga siya. Buntis po kasi si Alitea eh. Medyo nilakasan pa ni Arlan ang kanyang boses. Mrs. hindi missing. Mrs. asawa mo. Paano mo naging Mrs. hindi ka pa naman ikinakasal? Buntis. Pagsabi ka nga sa akin ng totoo, Apo. Itinanan mo siya, no? Dahil buntis na siya. Hindi ako papayag. Ibalik mo yan sa kanila. Hahanapin niya ng mga magulang niya. Nagagalit na sabi ni Lola Crising. At ikaw naman babae ka, bakit ka naman nagpabuntis at pumayag na makipagtanan dito sa apo ko? Nung ako'y dalaga pa, hindi pwede sa akin ng ganyan. Kailangan kasal muna bago asal. Kaya nga ang lolo ni Arlan, 1 taon muna yun ang ligaw sa akin bago ko sinagot. Ganon din sa nanay niya. Nagpakasal muna si Milagros bago nagpabuntis sa tatay ni Arlan. Si Alitea naman ang pinagalitan at sinermonan ni Lola Crising. Inang, sino ba yung kausap mo at parang nagagalit? Natigil sa pagsasalita si Aling Milagros nang makita ang anak. Arlan, sino itong kasama mo?
Inang, mamaya mo na sermon na ng mga bata. Papasukin mo na muna sila. Hali kayo, pasok kayo. Aya sa kanila ni Aling Milagros. Bago pumasok ay nagmano muna ang dalawa. Ngunit si Lola Crising ay nagpatuloy pa rin sa pagsisermon sa dalawa habang nakasunod sa likuran nila. Milay, pangaralan mo nga ang dalawang yan. Ako'y papasok na sa kwarto ko. Maliban sa masakit ang rayuma ko ay naha-high blood pa ako sa anak mo. Nagagalit pa rin na wika ni Lola Crising. Opo inang, ako na po ang bahala sa mga ito. Sagot naman ni Aling Milagros. Pagpasensehan na ninyo ang inang ha. Maupo na muna kayo at ikukuha ko lang kayo ng makakain. Pagbalik ni Aling Milagros ay may dala na itong juice at sandwich. Ano ba talaga ang nangyari at nagalit si inang sa inyong dalawa? Ipakikilala ko po muna sa inyo, Nay, ang kasama ko. Si Alitea nga po pala. Pasimula ng pagpapakilala ni Arlan kay Alitea. Alitea baka mo? Aba at kapangalan niya yung sinasabi mong crush mo dati nung high school. Sambit ni Aling Milagros. Nay! Nag-aalalang wika ni Arlan at pahillihim na sinenyasan si Aling Milagros na tumahimik na. Pero hindi tumigil si Aling Milagros. Walang nagawa si Arlan kundi makinig na lang sa sasabihin ng nanay niya. Si Alitea naman ay biglang naging interesado. Ano nga bang apelyido nun? Delgado? De Luna? Di Maano? Oo, Alitea Di Maano. Napapitik pa si Aling Milagros nang maalala niya. Ako po si Alitea Di Maano po, Nay. Totoo po bang crush po ako nung anak niyo nung high school? Di makapaniwalang tanong ni Alitea. Si Arlan naman ay gusto nang magpalamon sa hiya dahil sa mabubuking na siya. Malalaman ni Alitea ang lahat ng sikreto niya. Ikaw? Si Alitea Di Maano? Naku ineng, natutuwa ako't natupad ng pangarap ng anak ko. Naging girlfriend ka na niya. Kita sa mukha ni Aling Milagros ang katuwaan. Hindi niya lang po ako girlfriend, Nay. Asawa niya na po ako. Nakangiting sagot ni Alitea. At ikaw naman, Mr. Mendez, mag-uusap tayo mamaya. May dapat kang ipaliwanag sa akin. Arlan, asawa mo na pala ito? Ba't hindi mo ipinaalam sa amin? Wala na po si Arlan, Nay. Nilamo na po ng lupa sa kahihiyan. Pagbibiro ni Arlan sa kanyang ina. Tumigil kang ang bata ka. Kaya pala nagalit ang lola mo kasi hindi mo ipinaalam na mag-aasawa ka na at ikakasal. Nung umuwi ka na, kasal na kayo. Bakit kailangan mo pang ilihim ang pag-aasawa mo? Kahit si Aling Milagros ay may himig ng pagtatampo na rin. Nay, hindi naman po yan ang ikinagalit ni Lola sa amin. Makinig po kayo. Ikukwento ko po ang buong pangyayari para maliwanagan po kayo. Pakitawag na lang din po si Lola para isang upuan na lang po ang pagkukwentuhan natin. Wika ni Arlan. Ikinuwento naman nila kay Aling Milagros at kay Lola Crising mula umpisa ang buong pangyayari kung bakit naging mag-asawa silang dalawa. Naunawaan naman sila ng dalawang matanda. Naging mabait na si Lola Crising kay Alitea. Alagang-alaga pa nila ito dahil mabait ito sa kanila at marunong makisama. Isa pa ay buntis si Alitea, kaya't excited ang matatanda sa magiging unang apo nila. Ngayon, magpaliwanag ka Mr. Arlan Theo Mendez sa sinabi ni nanay. Na-crush mo na ako nung high school pa? Hinging paliwanag ni Alitea kay Arlan. Kasi Bebs, di mo alam crush talaga kita nung high school. Isa lang ako doon sa mga boys na hanggang tanaw lang sa'yo. Ang taray at ang suplada mo kasi nung high school tayo. Lalo na sa mga lalaki. At saka, payatot at tigyawatin ako noon. Walang magkakamaling magkakagusto sa akin. Kumamot sa ulo na kwento ni Arlan. Bakit mo ako kilala? Hindi naman ako sikat sa high school dahil hindi naman ako sumasali sa mga activities. At saka loner ako. Wala akong mga kaibigan. Di mo lang alam, maraming may gusto sa'yo dahil ang ganda mo nung high school. Campus crush ka kaya nang di mo alam. Yun nga lang, suplada mo. Tuwing may lalaking lumalapit sa'yo, iniisnab mo at tinatarayan mo. Talaga? Uy, hindi ko alam yun ah. Kilala pala ako nung high school. Natawa na lang na sabi ni Alitea.
Ako naman, hindi naging sikat nung high school. Pero ako naman ang pinakamapalad ngayon. Malawak ang ngiti na wika ni Arlan. At sa anong dahilan naman, mister? Nakataas ang kilay na tanong ni Alithea. Kasi ako ang nakasungkit ng puso ng pinakamailap at sikat na campus crush noon. Sobrang swerte rin ako kasi ang tinatanaw-tanaw ko lang noon, nahawakan ko na at nakatuluyan ko pa. Sigurado kapag nalaman ng mga lalaking kabatch ko noon, maiinggit sila sa akin. Kinikilig na wika naman ni Arlan at niyakap ang kanyang asawa. Hinampas na naman ng mahina ni Alithea si Arlan. Tumigil ka na nga, humahaba ng buhok ko sa mga sinasabi mo eh. I'm just telling the truth, Bebs. Poor Simon, siya na sanang maswerte. Pinakawalan ka pa niya. Pwede ba, Bebs? Huwag na nating pag-usapan si Simon. Buntis pa naman ako. Ayokong magaya ni baby ang mga katangian niya, no? Oh, ano namang kinalaman nun sa pagbubuntis mo? Baka bigla kasing maisipan kong paglihan siya. Mahirap na baka pangit rin ang kakalabasan ng ugali ng anak natin. Nagpapaniwala ka naman sa ganun. Basta, mas mabuti na yung nag-iingat. Sagot ni Alithea at biglang hinalikan si Arlan sa labi. Nagtaka naman si Arlan dahil nananatiling nakadikit ang bibig ng asawa sa bibig niya dahil hindi nakatiis siya ng kusang maghiwalay ang mga labi nila. Bebs, gusto mo bang maging Siamese twins na yung mga labi natin? Ginawa ko yan para tuluyan mo ng i-zipper yung bibig mo. Nakasimangot na saad ni Alithea sa kanya. Ah, okay Bebs, tatahimik ako. Paglalambing naman na wika ni Arlan. Isang araw nakita ni Arlan na may dalang maraming kambal na saging ang lola niya. Lola, bakit mo puro kambal itong saging na dala niyo? Buti pinayagan kayo ng nagtitinda ng saging na piliin lang yung kambal. Nagtatakang tanong ni Arlan kay Lola Crising. Kaklase ko sa bengguhan yung nagtitinda nito, si Punyang. Gusto ko kasi apo na kambal ang magiging anak niyo ni Alithea. May pamahiin kasi tayo na kung kumain ka ng kambal na saging, ang isang buntis, magiging kambal rin yung anak. Gusto ko kasi ng isang panganak lang ni Alithea kahit 5 o 6 na ang lumabas. Gusto ko ng maraming apo. Ito kasing nanay mo napakatipid. Ikaw lang ang ipinagbuntis at mag-isa lang inilabas. Pagrereklamo ni Lola Crising. Lola naman, anong akala mo kay Bebs ko, inahing baboy? Tsaka naniniwala ba kayo ron? Pamahiin lang yun, hindi totoo yun. Basta, gusto ko ng maraming apo. Huwag mo na akong kontrahin. Tawagin mo na yung asawa mo nang maipakain ko na itong mga saging sa kanya. At huwag ka nang humarap dito sa akin, ayaw kitang makausap. Pagtataboy ni Lola Crising kay Arlan. Sige na nga lang po, ang hirap niyo po kasing kausap eh. Kawawa naman yung Bebs ko, mahihirapan sa panganganak kapag 5 o 6 ang lalabas na mga anak. Pabulong na reklamo ni Arlan at tumalikod na. May sinasabi ka ba? Tanong ni Lola Crising nang marinig ang apo na pabulong-bulong. Wala po Lola, ang sabi ko po, opo, tatawagin ko na po. Isa pa pala, sabihan mo rin si Alithea. Huwag tumingin dyan sa kapitbahay nating si Turing. Dugtong ni Lola Crising. At bakit naman po? Ayokong maging mukhang kuhol ang paglabas ng mga apo ko. Wika naman ng lola niya. Napailing na lamang si Arlan sa sinabi nito. Pareho talaga kayo ni Althea. Sa isip niya. Walang nagawa kundi sumang-ayon na lang. Opo, sasabihin ko po. Mabilis na lumipas ang panahon, 8 buwan na ang ipinagbubuntis ni Alithea. Lalo pang tumibay ang pagsasama ng dalawa dahil tuluyan ng napamahal si Alithea kay Arlan. Bebs, may high school reunion yung batch natin sa susunod na linggo. Balita ni Arlan. Really? Wow! Sino kaya ang nag-organize? Excited na tanong ni Alithea. Yung class valedictorian ng batch natin. Yung resort na pagmamayari ng company namin ang kinuhang venue. A-attend tayo bukas, Bebs. Gusto kong makita ko yung dating mga schoolmates at classmates. Excited na sagot ni Arlan. Sige, Bebs. Malapit lang naman yung resort nyo, hindi ba? At hindi ko pa naman kabuwanan. Masiglang wika ni Alithea. Excited na rin kasi siya na makita ang kabatchmate niya kahit wala siyang naging kaibigan doon. Kasama naman niya si Arlan kaya di siya mag-iisa.
1 week before ng reunion, nagkaroon ng seminar si Arlan sa Singapore. Siya ang ipinadala ng company nila para umattend. Paano yan? Malapit na ang reunion natin. Wrong timing naman yung seminar mo, Bebs. Tapos, outside the country pa. Mga 3 or 4 days lang naman, Bebs. Makakaabot pa ako. Sayang naman kasi yung opportunity eh. Sa dami namin, ako ang maswerteng napili ng company namin. It's okay, Bebs. Naiintindihan kita. Pasalubong na lang pagbalik, ha? Siyempre naman, ikaw pa. Bago naman tumungtong ng Singapore si Arlan, ay may magandang balita si Alithea sa kanya. Bebs! Congratulate me! Tili ni Alithea pagdating niya ng bahay. Bakit, Bebs? Parang sirena ka naman ng bumbero kung makatili. Na-promote ako, Bebs. Front desk manager na ako. Excited na balita ni Alithea. Talaga, Bebs? Congratulations! Pagbalik ko galing sa Singapore, magsi-celebrate tayo. Okay, Bebs. Isama natin si Lola at si Nanay. Saad naman ni Alithea. Araw ng reunion, mag-isang pumunta si Alithea dahil na-delay ang flight ni Arlan pauwi. Pero nangako ang asawa na hahabol siya once na nakarating ng Pilipinas. Hi, Ali. Tawag ni Simon. Lumingon naman si Alithea. Sabi ko na nga ba't ikaw yan eh? Nakangising wika niya. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng unang makakakita at babati sa kanya ay si Simon pa? Hindi niya pinansin si Simon at humakbang na siya para makaalis. Hey, kinakausap pa nga kita. Nasaan ang proxy groom ko? Ba't di mo siya kasama? Iniwan ka na ba niya? Boring ka kasing karelasyon eh. Mapang-asar na wika nito. Hindi pa rin pinansin ni Alithea si Simon. Tuloy lang ito sa paglalakad pero sinusundan pa rin ito ng lalaki. Ba't di ka sumasagot? Siguro totoo ano? Medyo malakas at iritadong wika ni Simon. Medyo nakakuha na sila ng atensyon ng mga kabatchmates nila. Simon, di ba nananahimik ka ng ilang buwan? Kaya sana ituloy-tuloy mo na. Kung ano man ang nangyayari sa buhay namin, wala ka na doon. Mind your own business. Iritado ring sagot ni Alithea at tumalikod at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad. Ang mga batchmates nila ay pinagtitinginan na rin sila. Haha, ano, binuntis ka lang at iniwan? Kawawa ka naman. Hindi ka na nga makaahon-ahon sa pagiging receptionist. Tapos ngayon, disgrasyada ka pa. Medyo malakas na sigaw ni Simon na nagdulot ng bulong-bulungan sa paligid. Tiningnan na lamang ng masama ni Alithea si Simon. Kung makipagsagutan pa siya rito, mag-create lang ng eskandalo. Kilala niya si Simon. Walang pinipiling lugar ito kung manggugulo. Narinig pa niyang siya ang usap-usapan habang naglalakad siya. Diba si Alithea yan? Yung maganda dati na walang lalaking lumalapit sa kanya dahil sinusupladahan at tinatarayan niya? Sambit ng isang babae. Oo, siya nga yan. Allergy dati sa mga lalaki. Tapos ngayon, nagpabuntis lang pala. Wika naman ang kausap niya. Ang masaklap, iniwan ng nakabuntis. May landi rin palang tinatago. Hoy kayo, puro kayo chismis. Saway ng isa pang babae. Sis, hindi to chismis. Totoo to. Di mo ba narinig ang sinabi ni Simon kanina? Sabi niya kawawa lang daw si Alithea dahil binuntis lang daw at iniwan. Saad ng unang babaeng nagsalita kanina. Hindi niya talaga narinig dahil nasa CR siya kanina. Kararating lang niya. Wika naman ang pangalawang babae. Marami pang naririnig si Alithea pero hindi na lamang niya pinansin. Balang araw ay malalaman din nila ang totoo. Ika nga, time is the ultimate truth teller. Sa reunion, walang halos pumansin sa kanya. Kung may pumansin man, magha-hi o hello lang. Parang kagaya lamang din dati nung high school sila. Kilala siya at sikat siya nang di niya alam pero walang lumalapit sa kanya. Naulit lamang din ngayon. Nasanay na siya na parang dekorasyon lang sa tabi-tabi na di pa napansin kaya't okay lang sa kanya. Umattend lang naman siya para makita ang mga dati niyang batchmates. Siyempre, yung mga dating sikat, sila pa rin ang may maraming kumpulang mga kaibigan at kakilala. Isa na doon, si Simon.
Pero di kalaunan may isang naligaw na lumapit sa kanya. "Hi Ali, lalo kang gumaganda." Pati sa kanya ng isang lalaki. Nang makilala niya ang bumati sa kanya, ay ngumiti naman siya rito at bumate. "Hello Rick, hindi naman. Ikaw nga tong mukhang bigati na eh." Bati naman niya sa lalaki. Si Rick ay classmate nila, Simon, noong high school. "Totoo pala ang usap-usapan na buntis ka. Sabi ni Simon, iniwan ka daw ng lalaking nakabuntis sa'yo. Sino naman kaya ang lalaking walang puso namang iiwan sa'yo?" "Rick, kung si Simon ang nagsabi sa'yo, huwag mo siyang paniwalaan. Hindi totoo ang mga sinasabi niyan. May asawa ako at masaya ako sa buhay ng pamilya ko." "Come on Ali, huwag mo nang pagtakpan ng masaklap na sinapit mo. Alam mo bang maraming lalaking nagkakagusto at nagkakakrush sa'yo? At isa na ako dun. Tapos nauwi ka lang sa pagiging disgrasyada." "Sino naman yung sinasabi mong disgrasyada?" Biglang tanong ng isang lalaki mula sa kanilang likuran. Nang lingunin nila ay si Arlan ito. Biglang lumiwanag ang mata ni Althea at lumapad ang ngiti. "Bebs, dumating ka!" Biglang halik at yakap ni Althea sa kanyang asawa. Nagsipaglingo na naman ang mga naroon at biglang naging curious kung sino ang bagong dating na magandang lalaki na humalik at yumakap kay Althea. Pati si Rick ay kumunot na ang noo at umiba ang ekspresyon ng muka. "Rick, si Arlan Teo Mendez nga pala. Siya yung sinasabi kong asawa ko. Schoolmate natin nung high school." Pakilala ni Althea habang nakayakap sa braso ni Arlan. "Hindi ko siya kilala." Seryoso at matabang na sagot ni Rick. "Talagang hindi mo ako makikilala pare. Hindi kasi tayo magkaklase eh. Ako dati yung kasali sa basketball team na kaibigan ni Simon. Yung payat at maraming tigyawat." "Ah, yung laging bangko sa team? Oo, naaalala ko na. Ikaw ang nakatuluyan ni Ali?" Tanong ni Rick at kita sa mga mata ang inggit. "Oo pare, asawa ko siya. Pinauna ko lang siyang pumunta kanina kasi may inaasikaso lang ako." "Excuse me pare, maiwan ko na kayo." Matabang at walang gana na wika ni Rick. Tumango naman ang mag-asawa. Sinamahan naman ni Althea si Arlan para kumuha ng pagkain. Samantalang nakatingin lang sa kanila ang batchmates nila na dumalo. Ang iba hindi makapaniwala na hindi pala totoo ang sinabi ni Simon. May asawa pala si Althea at ang napangasawa ay si Arlan pa na dating patpatin at maraming tigyawat. Pero ngayon, ang gandang lalaki na. Ang iba naman ay tingin na may kasamang inggit sa mag-asawa. Kagaya ni Althea, wala rin masyadong may pumansin kay Arlan. May nag-hi hello lamang din naman. Hindi rin naman kasi masyadong kilala si Arlan nung high school pa. Yung mga classmates ni Arlan na may close niya ay hindi umattend sa reunion nila. Bebs, buti dumating ka. Kung hindi baka nagmukhang tangengot ako rito. Uuwi na sana ako eh." "Maliban kasi sa na-delay ang flight ko, may inasikaso lang ako Bebs. Pero siguradong a-attend ako. Mamaya may surprise ako, malalaman mo. Parang di ko nakita si Simon." Takang wika ni Arlan. "Kanina nandito siya. Hayaan mo na siya, mas mabuti na ngang umuwi yun. Maiimbiyera na lang ako kapag nakita ko pa siya." Malapit nang matapos sa pagkain si Arlan nang magsalita sa microphone ang nag-organize ng reunion nila. "Ladies and gentlemen, may I have your attention please?" Simula ni Lynette, ang organizer ng reunion. "I have a good news for you. Guys, hindi tayo uuwing luhaan ngayong gabi. Umaga na pala kasi, madaling araw na." Pagbibiro niya pa, nagpalakpakan naman ang mga nandoon. "Do you wanna hear some good news?" "Yes! Yes!" Sabay sagot ng mga naroon. "Sige, hindi ko na patatagalin pa. Ito ang good news. Ang tirang babayaran natin sa venue na to at kalahati ng pagkain ay sinagot na ng manager ng company na nagmamay-ari ng resort na to. Ang sabi niya, ang perang nalikom natin na pambayad sana sa venue at pagkain ay paghahati-hatiin sa bawat isa sa atin. Maliban pa doon, nagdagdag pa siya ng cash." Patuloy ni Lynette. Nagpalakpakan at naghiyawan naman ang mga bisita. "Napag-alaman namin na alum na rin pala siya ng batch na to." Patuloy ni Lynette. Nagbulong-bulungan naman ang mga nasa paligid.
Sino kaya ang manager na yon? Halos lahat ay na-curious. Pati si Alithea ay na-curious rin. Ang nasa isip niya ay si Simon dahil may pagkamayabang yon. Baka na-promote na ito bilang isang manager. I don't know if he is here tonight. His name is not familiar to me, but thank you very much for being so generous. Our heartfelt thank you to you, Mr. Arlan Teo Mendez. Anunsyo ni Lynette sa mikropono. Napalingon naman ang mga bisitang nakakakilala kay Arlan. Hindi nila aakalain na hindi nila pinansin kanina. Ayun pala ang taong nag-shoulder ng venue at mga pagkain nila. May iuuwi pa silang cash. Pati si Alithea ay nagulat din. Na-promote na pala ang asawa niya. Ito siguro ang sinasabi ni Arlan kanina na sorpresa niya. Masaya siya para kay Arlan. Si Arlan ay ngumiti at kumaway naman sa mga taong nakatingin sa kanila. May bumulong naman kay Lynette na nandyan na si Arlan. I thought Mr. Mendez is not here, but my apologies guys. Someone told me that he is here tonight. Let me call in Mr. Arlan Teo Mendez for a brief speech at para makilala na rin siya ng iba pa at hindi nakakakilala sa kanya na kagaya ko. Nakangiting wika ni Lynette. Tumayo naman si Arlan at isinama si Alithea papunta sa harapan. Ibinigay naman sa kanya ang mikropono. Good day to all of you. Sana magustuhan ninyo ang aming munting handog para sa inyo. Actually, ito ay pasasalamat namin sa Diyos dahil sa mga blessings na ibinibigay niya sa aming mag-asawa. Pareho kasi kaming na-promote ng aking magandang asawa na si Alithea Dimaano Mendez sa aming mga posesyon. Kaya gusto naming i-share rin naman ang aming mga blessings sa inyo. Hope our simple treat gives you smiles on your faces. Enjoy the party and food tonight. To God be the glory. Thank you. Pagkatapos ni Arlan ng speech niya, ay inalalayan si Alithea. Nagpalakpakan naman ang mga bisita. Binati naman sila ni Lynette at doon na pinaupo sa table nila. Marami namang lumapit para batiin sila. Ang dating nobody ay nagiging somebody na ngayon. Hanggang sa uwian ay hindi na nila nakita si Simon. Eto na ba yung sinasabi mong surprise mo, Bebs? Yung promotion mo? Tanong ni Alithea. Yes, Bebs. Kaya pala ako pinadala sa Singapore kasi ipopromote nila ako. I'm very happy and thankful to God, Bebs. Masayang wika ni Arlan at niyakap ang kanyang asawa. Umuwi rin sina Arlan at Alithea sa kanila para i-celebrate ang promotion nilang mag-asawa kasama si Lola Crising at Aling Milagros. Tuwang-tuwa naman ang dalawang matanda. Lumipas pa ang isang buwan ay nanganak si Alithea ng malusog na batang lalaki. Masayang-masaya silang mag-asawa dahil nakumpleto ang kanilang pamilya. Doon muna nakatira si Alithea, kina Lola at nanay ni Arlan para may magbabantay at mag-aalaga kay Alithea at sa kanyang baby. Bebs, hasan ka? May ibabalita ako sa'yo. Humahangos na tawag ni Arlan sa asawa pagdating niya. Nandito ako sa kwarto, Bebs. Nagpapadede kay baby Arlie. Bakit? Pagpasok ni Arlan ay ibinigay niya kaagad ang newspaper sa kanyang asawa. Binasa naman ito ni Alithea. Totoo ba to, Bebs? Nagnakaw si Simon ng malaking halaga sa kumpanya ninyo? Kaya wanted siya ngayon? Hindi makapaniwalang tanong ni Alithea. Oo, Bebs. Buti na lang ako ang nakatuluyan mo. Kung nagkataong si Simon, miserable ang buhay mo. Pagmamalaking wika ni Arlan. Oo nga, Bebs eh. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ibinigay niya ako sa tamang tao. I love you. Mula sa pusong submit ni Alithea. I love you too, Bebs, and baby Arlie. At sa mga susunod pa nating mga anak. Mula rin sa puso na saad ni Arlan at niyakap ang kanyang mag-ina. Minsan ang Diyos na ang gumagawa ng paraan para maibigay ka sa tamang tao.